Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Harap sa paglilitis ang suspect sa Lapu-Lapu tragedy. Makaraang magdesisyon ang korte na mentally fit ito para humarap sa isang paglilitis. Ito'y kasunod ng hearing noong Hulyo kung saan dalawang forensic psychiatrist ang tumayo bilang expert witness. Kasabay nito, sinampahan rin ang suspect na si Kai G. Adam Lo ng dagdag na 31 kang kaso ng attempted murder. Ayon sa Vancouver Police, sa mga dagdag na kaso ay may kinalaman sa mga nag-survive na biktima ng kahindik-hindik na car ramming attack noong April 26. Nauna nang sinampa ang 11 kaso ng second-degree murder kaugnay ng 11 kataong namatay sa naturang insidente. Samantala sa kaugnay pong ulat na nawagan naman po si Philippine Consul General Gina Hamoralin sa mga grupong Pinoy sa Vancouver na mag-ingat sakaling magsagawa sila ng mga susunod na plano para sa Pinoy Festival. May report si Rowena Papasin. 4 na buwan makaraan ng trahedya sa Lapu-Lapu Festival, ipinalabas ng City of Vancouver at ng Vancouver Police ang resulta ng review nito sa pagpaplano ng syudad para sa mga outdoor event. Kasama sa mga rekomendasyon nito ang mas matibay na vehicle barrier sa mga pampublikong pagtitipon, mas malawak na training at provincial support para sa mga event organizer at mas klarong mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ngunit ayon kay Vancouver City Mayor Ken Sim, kahit anong paghahanda ay mababaliwala kung hindi malulutas ang mga issue tungkol sa mental health. We are begging for action from the province on this one. And this is not a political statement. It doesn't matter who's in office. This is a problem that's been going on for decades. The root cause of a lot of these challenges goes back to mental health and people that aren't getting the care they need. And we need to have that conversation because that's the more effective way of making sure people are safe. Ayon naman kay Vancouver Consul General Gina Hamoralin, nakikita na niya ngayon ang mas pinagtibay na seguridad sa maraming mga pagtitipon na naganap sa lungsod matapos ng Lapu-Lapu Festival. Gayunpaman, binigyang diin ni Hamoralin na kailangan pa ring maging maingat sa kanilang pagpaplano ang iba't ibang grupo ng mga Pilipino. For the Filipinos to be aware and alert that maaring walang threats within us. We are peace-loving, but we don't know what's coming from outside, unexpected. So I think we have to be more watchful and moral. But it should not stop us from bringing the community together. Sinigundahan rin ito ni Mayor Sim, bagamat tiniyak niyang patuloy na sisikapin ng Vancouver na gawing ligtas ang mga pampublikong pagtitipon. No matter how much we do, and all the systems that we have in place, we have to be vigilant and make sure that, we do even more to keep people safe. Sina Mayor Sim at Consul General Hamoralin ay kabilang sa mga pinarangalan kamakailan ng Philcan Cultural Heritage Society dahil sa kanilang naging tulong sa mga biktima ng trahedya. Ayon kay Hamoralin, marami na siyang hinarap na krisis sa kanyang mga dating foreign posts pero hindi niya inakala na magkakaroon ng ganitong uri ng paghamon sa kanyang paglipat dito sa Vancouver. We helped repatriate the remains to the Philippines and dalawa who passed away and a number were Filipinos who were injured. So we also helped them. Binigyan namin sila ng konting cash assistance but of course hindi mapapalitan yung sa mga injured, yung naapektuhan trabaho nila, nawalan sa trabaho. Nag-alok naman si Surrey Mayor Brenda Locke, isa rin sa mga pinarangalan sa pagtitipon ng lugar para sa pagdaraos ng aktibidad ng mga Pilipino. We want to find space. I think space is an issue that we can help with in a minute for the community so people can get together in good times and bad. Kabilang din sa mga pinarangalan ng Philcan Cultural Heritage Society ang True North Hinirang Eagles Club na ang mga miyembro ay kasama sa mga unang rumesponde matapos ng car ramming attack, ang Rayfort Media Group at ang UFC-ABC at Rotary Club of Vancouver Mountain View, mga grupong patuloy na nagkakaloob ng tulong pinansyal para sa mga biktima ng Lapu-Lapu tragedy. We fundraise
And then we collaborated with our community organization partners, and we came up with more than 160,000 Canadian. And then we gave them to, we issued them to the families and victims of the tragedy. Ang pagpupugay ay isinagawa ng PhilCan Cultural Heritage Society sa paniniwalang makakatulong ito sa paghihilom ng komunidad. Pero ayon kay Deputy Speaker Mabel Elmore na pinarangalan din bilang community champion, unti-unti mang nakakabangon na ngayon ang komunidad, hindi pa rin anya ito magiging madali. It'll take a while to really recover, and I think we'll be facing that, in the years to come. Mula sa Surrey, British Columbia, ako si Rowena Papasin, ang inyong Patrol Abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Omaga Diaz. Hanggang sa muli.